sa lahat ng magre-register, yung sa lahat na hindi pa nagre-register, punta lang kayo kay Miss D mamaya. So 100 pesos lang, last day ngayon. 100 pesos lang. Hindi, last day nung Friday. Last day ng Friday, Extended lang ngayon. For us. Yun. So, 100 pesos, 100,000. parang tumaya. Kaya nga ako, hindi na pwede sumali. Kami. Basta na. So, Nag-contest na. okay, our next speaker, wala nang patutugtog pa. Our lyrics ambassador. Ganito na daw eh. Ganito na. May ganun na. Thank you very much for coming. Palaban kay Pepito. Sana makauwi tayo bago siya magupit dito. Anyway, ang topic ko, keys to capturing moments. Similar sa, kumbaga, ito mga tips lang, base sa aking karanasan. Ito naman, para sa mga, dahil bagong salta ako sa Lumix ulit. Pwede, skip na natin to. Huwag na to. Mga artists at tutulo. Kaya lang, kailangan ito din. Okay, ayan. Reminders lang, you may take notes or photos of the slides. And then, all topics na discuss ko, na-share ko sa inyo, based sa aking personal studies, practices, and experiences. Ngayon, let me just show you before we go to the main topic. This is sample photographs, no? Para lang na idea kaya ano yung kinukunan ko. Gusto nga hindi pa nakakakita, pa nakakakilala sa akin. Wala. Dito rin sa atin. Dito rin tayo mag-pick ng examples mamaya. Hindi ko alam kung lesbian or gay yung baboy. Baboy ka. Ayan, examples. Ngayon, simple lang naman yung ano natin, yung topic ko. Paano ma-capture yung tamang moment or paano yung moment na tinatawag na i-capture natin para sa photograph na i-present natin. Sino yung mga sino yung mga hit ang math dito laging bumabagsak sa math na simple na magiging equation na i-present ko. Dinaan ko kasi sa equation. Observation, pati ba ko dito? Plus, anticipation equals moment. Sino yung formula or yung simple equation? Ha? Bago yan. Trigonometry yan. Calculus pa nga ata eh. No? But before we go further to this, let me just, let's set a context. Let's define some terms, no? Para mas maintindihan natin. Tsaka set natin yung context ng pinaka-topic natin. Pag sinabi natin observe, that means you watch carefully the way something happens or the way someone does something, especially for the purpose of trying to learn about their behavior. Okay? And then, based on that observation, you get to imagine or expect, you anticipate that something will happen. And along the way, you prepare yourself to be ready to capture that particular moment. Because a moment is a very brief period of time, but it is actually a significant instance, no? Bakit significant? We go to the next slide para mas ma-explain ko siya. Okay, a photograph, you would all agree, is a static image. Right? Hindi gumagalaw eh. Ang photograph, kumbaga, it does not have the freedom of a moving picture, right? Or a video. And it also does not have the articulation of a story made in words. So, walang accompanying text, ganun yung photo mo. So, hanggang maaari yung photo mo would speak for itself, right? Kailangan kahit pa paano may maikwento siya bilang isang litrato lang. So, paano natin gagawin yun?
there must at least be a certain tension between the elements, okay, that make up the photograph. That tension is yung frozen action within the constant flow of life. That is what gives the event its proper expression or description. It is a significant instance. And this significant instance is actually that moment that makes the viewer guess and or imagine what came before yung frame mo and possibly after. Tama? So yun yung ini-aim natin na makunan. Para at least yung litrato natin may kwento, hindi basta-basta, walang kwenta. Okay? Cool tayo doon? Galit na lang si Boss. Okay? So yun yung, yan. Balikan natin ngayon yung, so ito yun, yung sinabi ko kanina. Nuulit ko lang. Ngayon, balikan natin yung formula. Let's get to the equation and have some illustrations na. Let me share with you some examples. For example, observe your face. Napansin ko to. Pansin ko yung bata. Ito yung mukha pala, makulit na, di ba? So alam mo, tapos bago sa akin dati yung idea ng dish. O, nasa park yan. So ang kulit ng bata. So alam ko, na-recognize ko agad yung tension between this eight. Yung makulit na bata, so yung nanay. Sa ulo, di ba? Na ganyan siya. So sabi ko, sa ganitong sitwasyon, malamang kakagalaw nila. I look at saan sila paano mag-behave yung bata, hanggang saan lang sila umiikot, hanggang saan kayang hilahin lang ng nanay niya. So I anticipate that there must be a significant instance or moment between these two that will best represent yung relationship nila or yung tension between them. And when it arrives, okay? So meron tayo, nag-observe muna ako, anticipate ko, na-imagine ko ano maaaring mangyari, at ayun na. After this particular moment, actually, hindi ko na alam. Your guess is as good as mine. Okay? Kasi definitely, something, after yung ganung moment na nagkulitan, sobrang kulit ng bata, maaaring pinatigil, or tinanggal na lang yung pinabayaan na lang yan. So yung mga possibilities, naiiwan mo naman sa iyong viewer. Okay? Next example tayo. Example na to, dito lang yan sa QMC. Ito yung actual photograph and ito yung mga nangyari before. So napansin ko, I observed yung naka-umbrella yung lady na nakakulang sa bench na hindi ko alam kung anong ginagawa niya. And then, may pumapasok, may lumalapit pala na aso. So sabi ko, gagamitin ko silang dalawa. Tingnan ko, kasi observe ko yung aso, diretso. Hindi niya alam kung saan direksyon, unsure siya kung saan pupunta. Samantala yung babae naman, the lady was actually doing slight movements, but she is remaining seated dun sa bench. So yan, I continue to observe that. Siya yung aso, pumesto, nakahanap ng pwesto niya. Diba, umupo, lumingon pa nga. So, upon observing all this, the behavior between ng mga elements na to, in the anticipation na meron na akong na-imagine kwento sa kanilang dalawa. Na parang sinasamahan ng aso yung babae, no? Na mag-antay ng forever niya. Kaso, nanawa, napagod si aso, boom, lalayasan na niya. Okay? So bakit pati yung mismo, bakit itong part na to ang kinapture ko, ang kinip ko na moment? Kasi kung titingnan natin yung aso, yung gesture, alam mo galing sa pagkakaupo, at saan papunta yan? Papunta sa magiging patayo siya. And eventually, lalayasan na nga niya si Ata. Siya yung after. Okay? But even without showing that, after or the before, no? Alam mo lang, from this point, hindi naman basta nilitaw, lumampas sa semento yung aso. Ito si Ate, hindi mo alam sino ba sa kanila yung aalis,
yung aso ba o ito, maaaring magtatayo lang siya, tapos si ate aalis, or ito si Kulo yung aalis. So you leave something din for the viewer to imagine or guess kung ano, what came after that moment. Okay? Ito nga pala, share ko lang din ito yung buong contact sheet. Pitik, ibang lang moment. Dumating, pitik. Konting pitik pa, kasi baka mabura ko sa camera. Additional tip. Pag nakuha mo yung moment, pitik ka pa. Kasi baka mamaya mag-delete ka, yung moment mo yung na-delete mo. At least may buffer ka. Okay? Isang tip yan sa pag-shoot tayo ng photolytics. Uy, yung entry ko sa akin na-delete ko. Kung babay na wala kang pang-recover on the spot. Ha? So ito na nga yung pinili ko. At syempre, nag-call a friend din ako kasi just to give you context pa paano ko kinunan yung ganong angulo at paano ko iniwasan yung mga distractions. Malinis. Kung high level, sa baba lang, wala yung makikita mo lahat yung store. Nabanggit din ni Harold kanina pag may mga distractions, sa kanya naman black and white. Ha? Okay? Sino may lang mag-quickie? Sino may mga quickie photographs? Isa. Nataman ako ng 18, no? Sorry. Nadalas lang. No, whereas, of course, there will be times kasi na yung moment, no, flashes just before you. You don't have the luxury of time of trying to work the scene, kumbaga. Tanga? So, bigla na lang, boom, nangyayari. So, mangyayari, for example, ito. Sometimes I will do 1 or 2 shots. For example, itong mga to. Parada, nakita ko, naglakad ako, tinakbo ko lang siya. Isang shot. Kasi pagkatapos nun, ilang hakbang lang, wala na sila dyan. Bigla tumalon. Diba? Thank you sa pagturo. Second shot, 2 shots lang siya. Tapos ito, pinukunan ko lang yung mama. Bigla umepal yung aso, pero thank you, mas napaganda niya yung eksena. Hindi ito timing or ending. May kasamang swerte. Pero, the same principle applies, no? But the same principle applies in the sense na whenever you are out there shooting, you should observe your surroundings. Look at possible or potential subjects, look at potential scenes, no? Dapat ready ka lang and anticipate or you have that positive or mindset na may mangyayari. Kasi pero may nangyayari dyan sa kalsada pag nasa labas tayo. So, para kapag dumating siya, katulad ng mga biglaan na gano'n, pwede tayo pumili. Okay? Isa pang example, no? Bago natin tapusin ang lahat. Ito, may wiki yung, ito may first. Sorry, nadudulas lang. Okay, hindi na, ito na. Set ko lang, no? Share ko lang kung saan ang place. Ito sa Angono, Rizal, 2 years ago, November 23, 2022. Sa 23 nga pala, pwede kayo pumitik ulit doon, basahan ko yung nila. Pero may pag-usapan natin yan. So I noticed ang una ko napansin dito, yung version ng Ronald McDonald. Start out kasi siya dun sa crowd. So, napansin ko, siguro may kalalagyan to. So I continued to observe and even actually walk around, no? Ito sa harap, ito yung view sa harap. Observe ko yung behavior niya, ito sa likod. Tsaka yung people, yung mga tao na katabi niya, kung paano sila gumalaw, anong kinikilos nila. Ito, sa side pala yun, ito sa likod. I finally noticed na meron ako, kasi naisip ko mag-joke sa post. Nakita ko si Jollibee, si Ronald McDonald. Yes, exact sa position. So sabi ko, may potential na ganun yung makukunan ko. So, sige lang, pitik. Hanap ako ng angulo, saan ko ba sila maisasama sa isang frame. Okay? Finally nakita ko siya, pero pitik pa, ang ayaw ko dito, natatakpan yung 24 hours. Kasi naisip ko, Jollibee, 24 hours daw, pero si McDonald yung nagtatrabaho. Nakatakip yung 24 hours. So, pitik pa tayo, natatakpan pa. Hanggang sa finally,
lumabas siya. Sunod doon, kumpleto na lahat yung elemento na na-imagine kong mangyayari, yung gusto kong gawin sa kanya. Tapos, kung ano nangyari after, wala na. Wala na kayo. Kung ano nangyari after. Pero, mamake-share ko rin yung contact sheet. Actually, additionally, sabi ko, di ba, ang ginujuxtapose ko lang yung Jollibee, McDonald's. Yung pala, hindi ko napansin yan until one of my students sa workshops ko pointed out. Yung significance ng top 1. May top 1, meaning, Jollibee and McDonald's are competing for the number 1 spot as number 1 fast food chain sa Pilipinas. So, bakit ko sinare yun? Sometimes, pag sa Photolympics mo na marami tayong pitik, sabi ka niya, Harold, kumuha ka ng feedback, i-share mo. Bago ka magpasa, it would be helpful na makipag-usap ka at makipag-consulta sa iba. Kasi minsan, yung iba may makikita pa sa iba mong litrato na maaaring hindi mo lang napansin. Na mas palakas pa pala no litrato. Okay? Ito yung contact sheet. After that, di na pumitik. Actually, lumayo lang ako para ipakita yung eksena. Basahan yan. Kung gusto nyo yung pumunta, warning lang, balutin nyo ng plastic ay mas smart nyo, no? Balutin nyo ng plastic yung camera na, alam lang yung mga hindi water resistant na mga cameras. Kasi, kahit mismo mga photographers, walang katawad yan. Mga kasama ng photographer, pinabasahin talaga yan. So, kami na nakabalot sa plastic, yung camera, pati kamay, sa pampitik. Tapos yung lente lang ang i-open, ang i-open. Okay, pupunitin lang yung plastic sa may lente. Kung merong hood, ang technique dyan, kung may hood, balot lahat ko ng plastic, saka mo ilagay yung hood dito, tapos punitin yung plastic. Para makaliwas tayo sila. Kasi baka mamaya, kung ano yung ginamit nyo sa 23, nabasa, pagdating ng Photolympics, wala na kayo magagamit. Paano tayo mananalo yan? Diba? Next. Saan yun na ngayon? Maraming pang ibang eksena actually sa mga ganyan. Tulad nito. Yan, mga quickies. Yan. So, yeah. For illustration purposes, ito yung pinili ko ipakita. So, just to summarize, sabi nga natin kanina sa definition of terms, no? In context setting, kailangan natin mag-observe. Para obserbahan, ano ba ang kinikilos ng lahat ng elemento na nasa paligid mo? Ano ba yung mga posibleng nandyan? So, anticipate natin or imagine natin from, makikita na naman natin during the observation phase, ma-evaluate natin kung ano yung may potential na subjects or na eksena. Anticipate natin yun, ang idea ng pag-anticipate is makapag-prepare ka. Kung kailangan i-reset ng settings mo, depende sa conditions and everything. Or kung pwesto ka, hahanap ka ng tamang anggulo, yun ang gagawin mo. Para pagdating ng significant moment na yun, ready tayo, pumitik. Okay? So yun lang ang aking presentation. Thank you very much. Thank you very much. For example, you're to see someone get that. Seka lang po. Gano'n. You're to see the something. You're You're to see the sobrang ganda as in the moment. Harold. I mean, it's still smooth. And then, hindi prepare yung photo, yung camera mo. As in, you came from another shoot and you're just passing by the scene. And it's just, you have like seconds to capture it. It's either you capture it or not, it's just in your memory. So what will you do or on that particular scene or incident? Next slide. Sorry na. Hindi ba kasi, in that case, kasi sabi mo hindi yan tayo yung camera, kalik ka sa biglang nangyari. So you were not out or prepared actually
or you were not expecting, or you didn't have the objective to go out and actually shoot anything. Talagang gano'n. At syempre, di mo inanda. Sorry na lang po. Di ba? Kasi wala na tayong magagawa. Hindi naman natin pwedeng ipahuli. Di ba? Lalo na kasi kami, background namin is street photography and we go for candid public photography. So we cannot ask kung sino man yung involved na ulitin yung action. In that case, sorry na lang, we accept na hindi every occurrence, every moment, makukunan natin. Sabi nga niya kanina, kanya naman may slow days. Meron mang kuba very fast. Nangyari yung moment pero hindi ka handa. Ganun lang talaga buhay. Pagdating sa mga ganyan example. Suggest ko lang, sorry, may request ako sa JP. Sama ko sa Q&A, si Melvin Anore. Si Melvin po kasi isa naming inspirasyon sa street photography. At maraming, siguro may tips naman sa share din. So, yung parang, ano ulit yung tanong, ma'am? Pero magpasay test, hindi mo nakunan yung moment. Kasi hindi ready yung camera mo, hindi mo na-set na... bigyan ka lang, di ba? Okay, ano na lang yun ma'am, pagka ganon, charge to experience na lang. Pero yan lang, para at least... Sabi nga, capturing the moment is napakalaga sa photography. Yung decisive na sinasabi. So, pag dumating yung ganong pagkakataon, sabi nga, church experience, ang pinakamahalaga po doon, yung part ng visual exercise mo, nakita mo. Yun yung pinakamahalaga doon sa nangyari, sa scenario. Hindi naman siya nakunan, at least nag-registered sa isip at sa puso mo. Kung ano yung nakita mo na maganda. Pero syempre, talaga naman ang Panginoon. Kumbaga, sabi nga, ang isang moment, walang magkakaparehong moment in a split seconds. Iba-iba na nangyayari yun. So, yan mo na lang yun ha. Sa susunod, kailangan always ready ka na sa pag-capture. Ang mahalaga talaga doon, isisipin nyo na lang, nag-register sa isip. Ako, sir, may question ako sa inyo. Kanina, nakikinig din ako, yung mga tuturo sila ng mga compositions, yung mga lighting, mga gano'n. So, sa isang contest, sobrang importante ba kung ano yung, kung sino yung mga judges. Kasi kahit na gano'n tayo magaling, minsan nakaka-affect yung winning natin because of the judges. Siyempre, napakalaga nun as judges. Kasi kung ikaw yung mag-e-entry, Yung question ko is, kailangan mo natin ilagay, or parang iisipin, kailangan i-consider yung mga judges doon sa mga photos natin. Kung paano ba sila mag-isip, or hindi alam paano ba sila judge. yes, may part ng kung paano ko mag-e-create sa contest kasi gano'n eh. Napakahalaga na alam mo yung history ng isang judge. So, para ma-capture mo yung niya, ano ba yung hilig niya, ano yung mostly na gusto niya sa photos. Pero huwag yung ililihis kung ano man yung tema na hihingi ng contest kasi napakahalaga nun. Tapos, consider the light talaga. Ang laking bagay na sa photography kasi napakahalaga ng light. Yung separation ng contrast and sa loob ng frame. So, yun yung ma-share ko sa inyo na i-consider nyo rin yung, kung kilala man yung mga judges at may they present, make sure na ano kayo sa kanya, mag-research kayo doon sa mga output na yun. When you join a contest, you are the mercy of the judges' personal biases, preferences, his own artistic background and everything. Kung photographer siya, kung magazine editor siya, kung photo editor siya, unless you have the chance, presented sa inyo yung jury, then yun nga, nabanggit isa sa mga tips is, you research yung work ng judges, kung ano yung preferences niya, para hopefully, the type of photos na isasubmit mo, medyo pasok sa taste ng judges. But that's there's also an opposite attitude. Meron namang mga sumasali ng contest na, let's say, bahala kayo kung anong gusto ng judges.
judges. Wala akong pakialam. Yung gusto ko, yung maganda sa akin, yun ang ipapasa ko. Wala akong pakialam kung hindi nila magustuhan o hindi. May mga ganong attitude din. No? Pero, ang sinasabi ko lang, pag nagpasa ka ng contest, kahit sobrang ganda sa'yo, maaaring sumuklay sa ibang judges. This year, I judged the most photo contest in my photography career. Like, sobra, simula January hanggang last week lang, may ako lang judge. Pati sa region, sobrang daming entries. Makikita mo, what I learned from my co-judges din, no? Minsan, ang ganda, ang taas ang rate ng isa. Pero biglang may isa na bagsak. Diba? Kasi iba yung type, iba yung style, iba yung background. Tama? So, yung gusto ko sana ko, ang taas ng grado ko, kasi may nagbaba. Yung naging second na lang. Mga tipong gano'n. Pero wala akong nagawa kasi hindi lang ako yung judge. So, maaari din mangyari sa atin yun. Yung gano'n na occurrence, no? Na sitwasyon. Kasi, ang importante, kung pasok sa, sabi nga ni Harold kanina, pasok sa team, alamin nyo kung ano yung tema. Alamin nyo kung ano yung criteria pala. Pero another secret, ewan ko lang kung na-experience nyo ito. Minsan sa ibang judges, kahit mayroon doon relevance to the team. Pero pag, wow, basta ang lakas ng dating doon nito, nahatak mo na yung judge. Kahit medyo malayo sa team, siya na yung mag-volunteer na ihahanap yung pasok. May mga ganong instances din na. Basta malakas. Yung tema, pag namimili na kayo ng sasabit. Just one thing to keep in mind. Yeah. Sir. Sa payment. Yeah. Sir Raymond or the other, paano niyo po na-determine if such picture is the best moment picture na pipiliin ninyo or isasubmit? Is it the way you visualize and compose it ahead? Or is it may nararamdaman kayong feeling na ito yun? And if it's about feeling, what do you usually feel to make it decide ito yung picture? Sir, for example, balikan ko lang yung sa topic ko kanina. May binigay ako contact sheet. So, ang nangyari is, nag-observe ako, nag-anticipate ako, imagine ako ng eksena. Tapos, nung dumating yung eksena na yun, na-capture ko siya. So, para sa akin, yun yung na-visualize ko. Minsan hindi ko necessary na mag-visualize na ganun-ganun yung scenario, very particular. Kumbaga, alam mo na lang na darating siya, tapos pag nandun na, parang yun na yun. So, and then after that, syempre, technically, saka mo siya i-evaluate. Kasi hindi pwede yung feeling lang, hindi pwede yung emotional attachment mo lang ang magiging decision, nasa decision making mo. Kailangan may objectivity din in terms of yung technical composition niya, lighting niya, yung combo, kung maayos ba. Yun. Tapos, so I hope that answered your question. Kasi makikita mo naman yung takbo ng exam. I think my question si kanina kung anong ma-recommend sa photo review. Kasi limited yung time. So, alam mo sa normal day, pwede ka mag-fishing. Dito siya 6 hours eh. Pero yung kasi, limited yung oras. So, parang kanina take doon. Specifically, pagkaling sa yung oras, ay sa mga pwede sa. Ano? Dito. Sa contest tips. Limited time. Thanks, Brian, sa tanong. Basta sa RT. Pero yun, pag time constraint kasi parang ang hirap mag-fishing kasi feeling ko pag ako yung nag-fishing, manghihinayang ako. Kasi ba't ako nag-stay sa isang lugar kung hindi ko pa nalilibot yung kabuuan ng lugar. So siguro observe ko muna, tapos pag wala talaga, tapos pwede mo balikan yung isang lugar na yun, kung saan naisip mo mag-fishing. So yun. Thank you. Welcome. I-Sir Melvin na. So yun talaga yung challenge sa mga contest na compared sa mga minsan a day ang pag-shoot or pwede ka mapagpasa ng hanggang kinabukasan. Yung 3 hours of shooting, napakalaga nung katulad yung tinuturo ni Sir Arte kanina, ni Harold Dorata. Kung tayo ay familiar na doon sa mga gagawin natin,
sa opposition, tapos doon sa team, medyo madali na sa atin. Tapos yung pagpunta natin doon sa lugar na binigay sa atin, iikutin talaga natin yun. Huwag kang sabi nga nila, kung mag-stay ka sa isang lugar, magugulat ka nga, yung photo mo, hindi mo pala doon makikita sa tatambayan mo. Nandun pala sa kabila. So, ang laking bagay ng yung kampante ka, yung kalma ka lang, tapos enjoy yung shooting. Kasi pag hindi ka nag-enjoy doon sa ginagawa mo, limitado yung pag-iisip mo. Kaya kailangan yung preparation mo bago ka pumunta doon sa event ng Photo Olympics. Well-rested ka ng gabi, nakakain ka ng maayos. Kasi kung hindi ready yung isip at saka yung katawan mo, maaaring hindi ka makapag-create ng photo sa limited time na nakalaan doon sa contest. So, yun yung mga preparation na ginagawa ko sa mga contest na may time limit. So, hopefully makatulong. Coach na, oh. Coach na rin. Hindi yata namin mag-coach. Sorry tayo lahat. Sasali lang po kasi kami. Kasi bawal po yung, just for information, bawal sumali. Hindi allowed na sumali sa contest yung mga listed coaches. Hindi allowed na sumali sa contest. So I think we're still talking about yun. Sorry, additional tips dun sa contest. Bago pala, pag ibibigay yung team ng photo contest. Minsan, malaking bagay na bago kayo sumuong, dumiretso, isipin mo, bigyan mo ng pansin yung tema. Kung may 2-3 kang interpretation sa tema, kung meron pang 1, 2, 3 kasama na mag-brainstorm kayo, madadagdagan pa yung idea mo paano mo i-interpret yung theme. Meaning, paglabas mo, madadagdagan yung options mo kung ano ang tutunan mo. Magtulungan tayo. Although individual yan, yung photo contest individual win, will still be a team, team effort na tulungan natin ang bawat isa. Kasi hindi yung limited na idea mo sa interpretation, maaaring may makadagdag. Tapos, kunyari na isang 3 interpretation. May nagbigay siya, may nag-share. Maaaring yung pang-4, pang-5 pala yung tumambad sa'yo na eksena. At least naging aware ka, di ba? Yung 3 mo idea, wala, hindi nangyari. Hindi not materialize. So yung suggestion pa ng iba, yun yung tumambad sa'yo na eksena. Kasi hindi natin mapipili We are at the mercy of what happens in the streets. Ganun kasi mangyayari doon. So maganda na mag-share kung gusto nyo. Pero kung gusto nyo magsalo, pwede rin naman. May mga ganun di ba? Mas kapat na sila magsalo. Tapos, another thing is, pag magsasubmit na rin, yun yung maghingi ng feedback or magkonsulta sa iba. Mag-share din kayo, hindi lang kayo hingi ng feedback. Magbibigay din kayo ng idea. Kasi malay nyo, ma-appreciate ng photographer yung nakita nyo na hindi pala nila nakita. Ayun na, additional tip lang yun. Okay, any other questions? Okay. Yung team, masyadong wide yung kaya maganda talaga na may consultation. That's what I did actually nung 2017, sorry, when I was with the team, ganun muna. Bago lumarga, pag-usapan muna anong meron. Recently, share ko na lang, flex lang ako. Recently sa launch ng Radiant Photo, meron kaming photo relief contest. So meron kami, so binigay yung tema kung anong gagawin. 5 kaming teams. Yung all-star team ko dapat nagbuo na ng sarili. Mga magagaling individually na street photographers. Yung iba estudyante ko, yung iba tropa ko, kasama yung mga yan. Supposedly team ko na sila. Kaso nangyari, nagbunutan ng leader. Ako napunta ako dun sa iba. Sila may kasama. Parang naging kami yung underdog. But what we did is, although sila, yung tema nila, sige labas kayo, pinig kayo. Kami may pinakamagandang tira nyo, sige yun bubuhin natin. Kami ang ginawa namin sa team namin, pinag-usapan namin. Anong gusto natin ipakita. Tapos i-assign namin. Although yung Photo Olympics, hindi team pero my point is, we prepared, hindi kami nagmadaling lumabas. Hindi kami nagmadaling pumili. Importante, mas malawak yung alam namin yung options namin. And eventually, nakachamba naman kami. Nanalo ng underdogs over the All-Stars.
Yeah. Nagka-huddle muna before the Nagka-huddle muna before the Yes. Because unless, you prefer to go along your own conversation, that's okay din naman. So, just Daniel, my question. Just Harold English yan. sorry, this will be in English because my Tagalog is konti lang. Speaking from experience with sports photography, even if you're a beginner and for the Photo Olympics, when I did the first one in 2018, things happen quickly, like you said. You have to be ready, and you can't just take one photo of each moment. You put it on burst. If you put it on burst, don't check after. Keep shooting, and check at the end. Because if you stop and check, you're gonna lose. You might lose that one, right? So just keep that in mind. Actually, this is one occasion that I would say yes to version. I personally don't do that. I do it single shot. Pero yes, if you want, kaya lang, you have to consider din pag first ka, may time limit tayo pagdating sa pagpili, baka ma-pressure ka, no? Sa pagpili. So, selective din siguro kung you can burst from one scene, depende. Pero huwag mo sobrang tipo isang eksena, talaga mahirap na yan. Yung practical lang, pero it's okay yan. Mag-burst, why not? Kasi lalo na kung hindi mo masyadong kilala yung camera mo, hindi mo kabisado gaano kalat. Kung ilang point something yung lag, you sometimes miss yung moment. So, okay lang din kung first person. Yes. Tapos, limited time, pwede nyo i-check yung photos din para kung may okay na kayo. Then, cover nyo yung screen, mag-share kayo ng black para alam nyo yung saan nyo babalikan yung potential na pang-entry. At least black screen yung kasunod. Yun yung ginagawa ko yung gumagamit pa ako dati ng camera. Kino-cover ko yung lens ko para magano lang siya ng black. At least may marker ako. Yes. Para alam mo na yung ay hindi ko nahanapin na malayo yung yellow. Anyone else? May ano pa tayo for few questions? May tayo pa tayo. Okay. Pwede pa. Ang analyst na pala tayo. Pwede tayo dito. Actually, meron pa tayong contest ngayon. Depende lang sa inyo kung sumali. Pero sana, sali tayo kasi si Sir Rob, nagpabili na rin sa Tropical Cat. So, maski hanggang 2 o'clock lang, submit nyo lang yung entry nyo. Kung may time kayo, after neto, lunch muna, then quick shoot lang. Kahit ano lang, submit nyo lang. Meron din kami yung prizes na pamimigay for top 3 and also sa Indian photo. Tapos si Rangel Photo, pumimigay din kami subscription. So, kung may time kayo, shoot lang. Kasi na 2 p.m. lang tayo. Bahala lang. Ulan. Wala team. Kahit ano na naman ito, katuwaan lang, pero may prices kami pamimigay 3. Plus, 3 free subscriptions. Yung first subscription fee. So, 2 o'clock, nandun na kami sa Tropical Hat. Pwede na kayo mag-submit and after nun, kunin yung merienda. Gusto nyo nga natin kayo last 20 p.m.